Sorry po, nalaglag pa tuloy. Ayan, hello po. Hi po. So, ayun, we're just waiting for others to join, no? Ayos naman. So, medyo kakauwi lang kasi sa sobrang daming ginawa, mga kapatid. So, wait lang, inom tayo. So, our topic right now is navigate your life, no? So, ano to eh, itong Proverbs chapter 16 verse 1 to 3, ito yung pwedeng magsabi ng navigation ng buhay mo. Amen. So, sino dyan yung nahihirapan na hindi niya maintindihan kung saan siya magmumula, saan siya mag-uumpisa? Ayan, wait lang ayusin ko lang to. Kasi nawala yung ano natin. Yeah. Yan, ganda-ganda ilaw. Yan, hello po. So, uy, ang bilis naman 230 na agad. Pero again, no, dami pala naghihintay, pasensya na po, no. Medyo na late, pero ang topic natin ngayon is navigate your life. So, ibig sabihin, mga kapatid, is that dito natin makikita, no, na kung paano mo ba dapat patakbuhin yung buhay mo. Kung pakiramdam mo wala kang direksyon, ito, Proverbs 16 chapter 1 to 3. Kapatid, yan ang maganda. Amen. Amen ba? So, actually, ito yung devotion namin kanina sa church. Pero sabi ko, ang sarap ulitin na to kasi napakaganda kapatid nito. Sobrang ganda, no? So, Proverbs chapter 16 verse 1 to 3. So, buklatin nyo na yung Bible nyo kasi dyan din naman yan dyan rin yan tutungo. So yan, sino ba ang nahihirapang i-navigate yung buhay niya? Ayan, sino nahihirapan na hindi niya alam saan tutungo yung buhay niya? Sige nga po, mag-comment nga po kayo kung ikaw yan. Na sino po ang nahihirapan dyan na para bang saan matutungo tong buhay ko? Kaya kumakanta ka na nung kanta ng parokya ba? Saan man tutungo at kung kailan ka hihinto. No, actually kapatid, marami yan. Other term dyan ano bang purpose ko sa buhay? Di ba? Maraming tao ngayon naghahanap ng purpose nila sa Panginoon, lalong-lalo na kilala naman nila si Lord, pero hindi nila alam saan ba talaga tutungo buhay ko, di ba? Pero alam mo kapatid, etong pag-aaralan natin ngayon, Proverbs chapter 16 verse 1 to 3. Ito yung magbibigay sa iyo ng tamang direksyon ng buhay mo. Amen. Kaya mahalaga to. Proverbs chapter 16 verse 1 to 3. Yes. So, si Ian, tama naman yun. Nel, squared. Nel. Meron, so, ayan, sige po. So, pasensya na po, medyo late po ako nag-live kasi ang daming talagang ginagawa. Pero, buyaya ng Lord kasi nakakapag-live pa rin tayo, no? So, ayan, Proverbs chapter 16, verse 1 to 3. Amen. Yan. So, Proverbs chapter 16, verse 1 to 3. Yan. So, salamat po sa Panginoon. May mga nagbabagsak ng mga diamonds mga mayayaman kayo Yaman yard! Pero again, hindi po yan kailangan, pero lahat po yan mapupunta po sa mahirap lahat yan. Amen. So, ayan po. Ayan. Wait lang, tingnan natin kung mag-i-start na tayo. Pwede bang pasabi present? Hindi ko kasi alam kung totoo ba itong number na to Pero usually kasi ang totoong viewers kapatid after 10 minutes, no? Pero tignan ko kung sino-sino na yun nandito. Mag-present na po kayo. Amen? Ayan. Thank you po sa Lord. At saka biyaya po ng Panginoon. Meron pa rin tayong lakas, no? Pagkatapos ng sobrang daming gawain ngayong araw, pero meron pa rin tayong lakas. Amen?
Yan, praise God, praise Jesus. Yan. Siyempre, bagong ligo. Ligo eh. So ngayon po mga kapatid, tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. So bago po yan, tayo muna ay manalangin. Sige po, tayo po ay mag-pray. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin na may gagawin kang bago, Panginoon. Kaya Lord, we pray and declare that your power, anointing, and love and peace at lalong-lalo na navigating our lives upon you, Lord God, will be always and always, Lord God, na nararapat po sa buhay namin. Kaya Lord, I pray that lead us tonight. Ipakita mo yung wisdom mo at lalong-lalo na pag pinaliwanag po namin itong verse na to, talagang maintindihan namin, no? Kaya salamat, Panginoon. Sa iyo ko lamang po pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Ayan. Oo, kapatid, pwede po, kung may sarili kang reflection, please, yun nga yung gusto ko sana i-share nyo eh. Kasi kung titignan mo kapatid, lumalaki na po ministry natin. Amen. At yung mga sinesend nyo po sa group chat, nababasa nila yan. Kaya, mas maganda yan. Amen. So, Proverbs chapter 16, verse 1 to 3. So, navigate your life. Amen. So, alam mo kapatid, bakit ito yung ano, kanina kasi, ito po yung devotion ng pastor namin no, sa anong tawag dito, sa staff meeting namin kanina. Ngayon, pasensya ka na, i-mute muna kita. Ayan. So, ito pong navigate your life. Napakagandang paalala pero in the perspective ng isang staff, no? So, dahil staff nga ako, so sinasabi ng pastor namin na pag maayos kasi ang takbo ng buhay mo, makikita to ng iba. At the same time, makikita nila na ang faith mo ay totoo sa harapan ng Panginoon. Amen. So ngayon, binasa ko to ulit at ire-relate natin to kapatid sa buhay mo ngayon, hindi bilang staff, kundi bilang isang Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? So marami po kasi dito kapatid nagtatanong, Kuya Jerome, paano ba talaga, ano bang tamang tahakin o tamang takbuhin ng buhay? Ano kayang purpose ko sa buhay? Hindi ko maintindihan. Nagpe-pray naman ako sa Panginoon, pero bakit ganito? Tama ba? May mga ganong tanong ba kayo? Nagsasabi naman ako sa Diyos ng saloobin ko, pero hindi ko pa rin alam anong plano ng Diyos sa akin. O kaya naman, hindi naman ako nag-i-skip ng devotion, hindi ako nag-i-skip ng worship, pero bakit ganun hindi ko pa rin alam o uncertain pa rin ako. Amen. Sa buhay ko na hindi ko alam kung saan to patutungo. Amen. Pero kapatid, itong Proverbs 16 verse 1, pwede mong maging basehan ng tamang pamumuhay ng buhay, tamang pamumuhay at tamang paglakad sa buhay. Amen. So kapatid, navigate your life. Ibig sabihin, ikaw kasi ang may control na kung saan ang pupuntahan mo at saan ang pipiliin mo. Amen ba? Kasi kapatid, kung titignan mo, binigyan ka ng Diyos ng free will. At ang ginagawa lang sa'yo ng Panginoon, hinahayag niya sa'yo ang kanyang salita para maintindihan mo na ito pagpapala ni Lord, kung hindi mo pipiliin ng Diyos, ito ang consequences ng action mo. Tama? So kung titingnan mo ka pa rin, ikaw pa rin ang may control ng buhay mo kung ano ang pipiliin mo. Tama? Kasi kapatid, hindi mo kayang kontrolin yung mga nangyayari sa paligid mo. Tama? Hindi mo kayang iwasan kung ano ang dapat mangyari. Kasi mangyayari ang mangyayari. Pero nasa sayo ang pagpili kung may nangyari bang masama, sa Diyos pa rin ako o hindi. Kung may nangyari bang mabuti, sa Diyos pa rin ba ako o hindi. Kung ako ngayon nakakaranas ng pagpapala, sa Diyos pa rin ba ako o hindi. O kaya naman paghihirap, sa Diyos pa rin ako o hindi. Kaya kapatid, dito mo maintindihan yung navigating your life, ang sentro ay ang Diyos. Amen. So basahin natin Proverbs 16 verse 1 to 3, no? So hinanda ko rin po kapatid yung Tagalog version. Pero basahin ko muna sa English, ESV version kapatid. Amen. So English Standard Version. So nakalagay dito, the plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Sa Tagalog,
Ang paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa at ang iyong panukala ay matatag. Amen? So meron tayong tatlong pag-uusapan ngayon. Amen? Your wisdom about your life, your motive in your life, and the outcome. Amen? Pwede mo bang i-type dyan? Wisdom, motive, outcome. Yun yung tatlo, kapatid. 3 puntos lang. Amen? Wisdom, motive, outcome. Amen? Kung titignan mo, verse 1, wisdom, verse 2, motive, verse 3, outcome. Amen? Kawikaan po ang Tagalog ng Proverbs. Amen? Kasi kapatid, alam nyo po, araw-araw sipag lang. Hindi, joke lang. Pero alam niyo po, araw-araw, naghahanap tayo ng desisyon sa buhay. Tama ba? Tama. Umaharap ka lagi sa desisyon mo sa buhay. Kahit ano mangyari sa buhay mo, gumising ka, magde-decide ka. Tama? Umalis ka ng bahay mo, magde-decide ka. Magtatrabaho ka, magde-decide ka. Anong plano mo sa future mo, magde-decide ka ngayon. Tama? Pero kapatid, alam niyo po, ang mga desisyon mong maliit ay ang magde-determine ng outcome mo sa buhay. Hindi yung malalaki. Kasi yung mga malalaking desisyon mo, kapatid, magmumula yan sa mga maliliit mong pagpili. Amen ba? So for example, no, ako po kapatid, lagi ko sinasabi human resource po ako. No? So halimbawa, nagplan ka ng career mo sa call center. Sabihin na natin call center, no? Ngayon, bago ka palang call center ka, habang umaangat yung work experience mo, call center, hanggang sa lumaki, manager ka na ng call center. Pagkadating mo manager, kapatid, inayos mo, naging workforce manager ka na. So kung titignan mo, kapatid, saan ka nag-umpisa? Sa maliit. 'Di ba? So ngayon, kung titignan mo, kapatid, yung pagpili mo ng maliliit na bagay sa araw-araw ng buhay mo, tignan mo yung pag nagsama-sama yan na yung daan na patungo kung saan ang pinipili mong buhay. Tama? Nagagets niyo yung point ko, kapatid? Kasi like for example, ako po, inumpisahan ko yung career ko sa human resource. Kaya nung nagpunta po ako dito sa church, wala po akong kaalam-alam. Nag-back to zero na naman ako. Hanggang sa inalam ko ng inalam, naging preacher po ako. Amen? Tama? Nagigets niyo ako? Tingnan mo, kapatid. Nag-umpisa ka sa games. Hanggang maging addict ka, games ka pa rin ng games. Nag-umpisa kang maliit na magagalitin. Hanggang lumaki na lumaya, sumama na loob mo. Nag-umpisa kang malungkutin. Hanggang lumaki-laki yan, yung tampo mo, lumalaki rin ang lumalaki. Anong ibig ko sabihin? Yung araw-araw na pinipili mo sa buhay mo, ang siyang magdidikta ng kung ano. Amen? Kung ano ang pinipili mong future. Kaya nga kapatid, marami pong nagtatanong, ano bang dapat kong i-pursue? Amen? Dapat ba ako ganito na? Dapat ba gawin ko na to agad? Paano ko ba i-fulfill yung commitment ko sa Panginoon? Amen? Kasi alam nyo, kapatid, alam nyo yung it's okay not to be okay na K-drama. Sino po nakakaalam nun? Alam mo, maganda po yung ano na yun eh. Maganda po yung movie na yun. Ay yung K-drama na yun. Kung ikaw ay nag-aaral ng about sa mental health problem mo. Pero syempre, hindi ko nire-recommend na panoorin nyo yun kung hindi establish yung anxiety mo, no? Kung hindi ka pa okay. Kasi makikita mo lang siya bilang trigger. Pero kung halimbawa HR ka o kaya psych graduate ka, maganda maintindihan mo yun eh. Pero alam mo dun sa It's Okay Not to Be Okay, meron po dun isa, di ba may special needs yung
Yung isa doon. Hindi ko na kasi maalala yung mga pangalan, pero may special needs yung isa doon. Sabi nung isang professor, sabi niya, the hardest things in life is the first step that you will make. So, ibig sabihin, ang mahirap palang tahakin sa buhay lagi ay yung unang hakbang. Which is tama naman, di ba? Ang pinakamahirap yung unang hakbang eh. Kaya nga kapatid mo, kung iisipin mo, ang hirap magbago kasi hindi ka pa nakakahakbang. Tama? Ang hirap magsabi ng, ang daling magsabi na gusto ko nang magbago pero nahihirapan ka kasi, ano nangyari? Ang hirap mag-umpisa at hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Tama? Yun ang pinakamahirap eh, yung umpisa. Ang daling sabihin, hindi na ako, alam niyo dito sa Cavite kasi ito yung mga term namin, hindi na ako mag-aaso ngayong araw. Pero aso ka pa rin, tahol ka pa rin ng tahol, di ba? O kaya naman, ayoko nang manood ng kung ano-ano mga malalas mo, pero bakit nagagawa mo pa rin? Kasi ang pinakamahirap po yung first step. Ngayon, etong Proverbs kapatid, ito yung magdidikta sa'yo kung paano mo magagawa yung first step na yun. Amen? Amen po ba? Kung paano ang tamang wisdom, kung paano ang tamang motive, at kung paano ang tamang outcome. Amen? Kasi kapatid, alam mo, pag naumpisahan mo na, naniniwala ko tuloy-tuloy na ang pagbabago. Amen? Kaya nga kapatid, hindi rin ugali ng Kristiyano yung ningas kugon sa una lang magaling. Kawikaan po yung Tagalog po ng Proverbs. Sa una lang magaling, hindi ganun kapatid. Amen? Kaya kung titingnan natin, iisa-isahin natin to ha. Sana makinig ka maigi at mag-take down notes ka kapatid, tapos i-share mo naman sa amin yung reflection mo. Amen. Alam mo kapatid, marami kang naiisip na plano pero sinasabi po ng Proverbs, si Lord pa rin ang sovereign. Anong sinabing sovereign? Siya pa rin ang may final say sa lahat. Pwedeng tama sa'yo, pero ang Diyos pa rin ang magtitimbang kung ano ang tama at mali. Amen? At ang pinakadulo kapatid, Diyos pa rin ang magdidikta kung anong outcome. Amen? Kaya kapatid, ito po yung tanong ko ngayong gabi. Sino ang nagdadirect ng buhay mo? Kaya nga ang ganda nung kanta, ano yung kanta? Jesus, take the wheel! Di ba? Kaya mo bang ibigay yung manubela ng buhay mo sa Panginoon? Kasi kapatid, pag ikaw ay pag si Lord na ang navigate ng buhay mo, tatahimik ka bilang isang pasahero. Amen. Kasi kapatid, hindi pwede na sino po driver dito? Taas nga kamay yung mga nagdadrive. Ako po siguro 2 months pa lang po ako nagdadrive, no? Pero sino po dito yung may lisensya kapatid, di ba? Sino po nagdadrive? Diba? Ang hirap kaya mag-drive ng may maingay. Hindi dyan. Ilag. Hala. Sabi ko sa'yo, liko. Kaliwa, kanan. Dang hirap! Tama? Lalo na't mas magaling pa yung lalo na yan kahit sa motor kahit mas magaling pa yung pasahero mo sa'yo, di ba? Mas mahirap nga yung motor kasi yung brake niyan yung kurot. Tama ba? Ayaw mo huminto kukurutin kita. Di ba? Ano lang yun, simple illustration lang yun. Pero kapatid, ang Diyos kasi, pag naman siya naman yung pinaghawak mo ng manobela ng buhay mo, pwede ka naman magtanong, Lord, saan tayo pupunta? Di ba? Tama? Pwede mong itanong sa Panginoon kung, Lord, ano bang saan ba tayo pupunta? Bakit dito ka dumaan? Di ba? Pero hindi ka pwedeng manguna. Amen? Kaya ulitin ko, itong Proverbs 16:1-3 kapatid, ay tuturuan ka ng tamang paglalakad mo sa buhay. Amen? First point. Ay hindi, bago pala sa first point, context muna tayo. Mahalaga kasi yung context Ang Proverbs po ay primarily ay sinulat po ni Solomon, the wisest king of Israel. Amen? At ang chapter 16 po ay in-emphasize niya sa dalawang katotohanan. Sabihin mo nga, dalawang katotohanan. Amen?
Pag ano daw? Pag kakasiro tsaka hinto yan. Ano ulit? Sorry. Hindi ko naintindihan. Yan, sabi mo dalawang katotohanan. May dalawa pong katotohanan. Ano po? Ang human responsibility at divine sovereignty. So, kung titingnan mo kapatid, ang truth dito sa dalawang katotohanan dito sa Proverbs 16 ay ang tao ang gumagawa ng plano at choices niya sa buhay. Amen? Pero ang Diyos ang nagdadirect ng outcome. Amen? Responsibilidad ng tao at kapangyarihan ng Diyos. Amen? May final say ang Diyos lagi. So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Proverbs 16 na itinuturo nito na ang wisdom po ay hindi po pagiging independent mo sa Panginoon, kundi pagiging dependent mo sa Kanya. Amen? Kasi kapatid, ang totoong goal sa buhay o success sa buhay kapatid, ay hindi yung danggandang plano mo, kundi ang pagsusurrender mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung titingnan mo kapatid, itong context nito, tuturuan ka talaga kung paano mo babalansehin ang buhay at ang Diyos. Amen? Kung paano mo maayos yung lakarin mo sa buhay, kung paano mong itatama ang daanan mo. Amen? Kaya dapat ang puso mo ay naka-align sa Diyos. Sabi mo nga, ang puso mo ay naka-align sa Diyos. Sige po. Amen? So, kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ulitin ko wisdom, motive, outcome. Tatlo lang. Para mas maintindihan mo. Amen? So, una natin, wisdom. Planuhin mo yung daraanan mo, pero magtiwala ka sa direksyon ng Diyos. Amen? Ulitin ko magplano ka. Hindi sinasabi ng Diyos na wala ka nang gagawin. Amen? Ang sinasabi ng Diyos, magplano ka, ayusin mo buhay mo, pero dapat naka-align ka sa Panginoon. Para bang, alam ko nasa Ecclesiastes to, kung hindi ako nagkakamali, no? Di ba sabi po sa Ecclesiastes, kabataan, enjoy mo yung kabataan mo, gawin mo lahat ng gusto mo, pero wag mong kalimutan yung manlilikha mo. Di ba? So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Panginoon, ang mga plano mo sa buhay, pwede kang pumili, pero i-consider mo ang will ng Diyos. Amen? Ulitin ko kasi kapatid, mamimili ka nga eh. Ang plaplanuhin mo ba, nakasali si Lord doon o hindi? Para bang ganito, gusto mong manood ng sine, anong papanoorin mo? Malaswa o magandang movie na lalo na kung maka-Diyos? Amen? Diba? Halimbawa, pupunta ka ng mall, ano bang gusto mong gawin sa mall? O kaya aalis ka, ano bang motibo mo dyan? O kaya magpaplano ka ng buhay mo, o dapat pagdating ng ganitong edad, may negosyo na ako. Para saan yan? Amen? You can plan your course, but trust God's direction. Amen? Dahil kapatid, lagi mong tandaan, hindi po kinokondem ng Panginoon ang planner. At gusto nga ng Diyos yun, may mga plano ka sa buhay mo eh. Tama? Gusto ng Panginoon na ikaw rin, may ginagawa ka para sa Kanya. Lord, eto mga plano ko. Katulad ko po kapatid, ito po, sana po maging open po yung puso nyo Amen? Hindi po ako nagyayabang at hindi rin po ako nangihingi. Ang dami kong disclaimer kasi ang daming ng basher Pero kapatid, katulad niya, ano bang plano ko dito sa live natin? Ang plano ko, ma-improve yung camera natin. Kasi gusto ko na mag-TikTok live studio. Tapos, ma-improve natin na magkaroon ako ng sound card na maayos na pwede po dito sa iPhone o kaya dun sa magandang camera. At lalong-lalo na, mag-boom itong live natin na maraming maabot. Ngayon, ano pang plano ko? Nagpaplano ako sa isip ko na, Lord, magkita-kita kami face to face. O kaya naman, kung hindi man kami mag-outreach ng face to face, makasama ko sila sa paglilingkod. Amen? So, yun yung mga plano ko. Pero at the end of the day, ang will ng Diyos ang mananaig. Amen? Nagets nyo kapatid? Hindi yung tataliwas ka sa plano ng Diyos, hindi mo tuloy matatanggap yung kalooban ng Panginoon.
Kaya kapatid, kung nagtatanong ka ng purpose mo sa buhay, ang purpose mo sa buhay, sasagutin na kita ngayon. To glorify God in your life. Hindi kayo mag-iisip, amen, ng isang bagay na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, may kausap ako, ako po, magsasorry po ako kung hindi ko po kayo na-message isa-isa. Kasi sobrang dami na natin, pero tinry ko naman na isa-isahin. Alam niyo po, may nag-message sa akin, sabi niya, salamat, kinamusta mo ko, Kuya Jerome. Ang plano ko, umattend ng anniversary niyo next year. Sabi niya, sabi ko, wow, praise God. Hindi ko pa sinabi yung plano ko na magkaroon ng parang camp. Pero sabi niya, ang plano ko, maka-attend sa inyo next year. Kalooban ba yun ng Panginoon? Oo naman, kasi para sa Diyos naman yun eh. Pero ang magdidikta kung matutuloy yun, Diyos pa din. Amen. Kasi minsan kapatid, alam mo kung anong misinterpretation pagdating sa following God's will. Alam mo kung ano? Ang misconception doon sa following God's will is that hayaan ko na si Lord. Ganito na lang ako. Kung anong dumating, yun ang kalooban ng Diyos. Kung masaktan ako, aray, pero sa Lord pa rin ako. Diba? Parang walang kalatoy-tatoy. Diba? Rather than, pinaplano mo na lahat. Plano ko to, ito gusto ko mangyari sa Panginoon, ito gusto ko mangyari sa buhay ko kasi ito yung nakakalugod sa Diyos. Amen? Ito, kung mangyari, purihin ang Panginoon. Kung hindi mangyari, maiintindihan mo na mas best ang plano ng Diyos. Gets mo? Ibig sabihin, paplanuhin mo yung buhay mo according pa din sa kalooban ng Diyos, hindi lang sa mga bagay na gusto mo. Kapatid, nagturo po ako kagabi, nung Sunday, sa Sunday school namin, at about ito sa Samson and Delilah, kasi meron kaming bato-bato pick. Samson, Delilah, at Lion, parang gano'n. So, bato-bato pick na parang gano'n. Ngayon, nakita ko dun sa kids na hindi pa man pinipili ni Samson si Delilah, sumusuway na siya sa Diyos. Bakit? Humawak na kagad siya ng patay na hayop. At hindi lang yun, kinain niya pa yung honey na nagbahay dun sa patay na hayop. Dun pa lang kapatid, hindi na siya sumunod sa Panginoon kasi ang paalala ng Diyos, huwag siyang hahawak ng mga patay na hayop. Humawak siya. Ngayon, nag-umpisa sa maliit di ba? Nag-umpisa sa maliit. Sa maliit na pagsuway-suway. Di ba? Nag-umpisa sa maliit na pasaway-saway. Ano nangyari? Dumating sa malaking pagsaway na nag-cost na ng buhay niya. Anong ibig kong sabihin? Dapat, sa maliit mo palang mga plano sa buhay mo, sumusunod ka na sa Panginoon para pag dumating na yung malaki, Diyos pa din ang pipiliin mo. Amen? Amen po ba? O di ba merong ayan, katulad yan. Hindi kita i-mute muna. Yan, si Kaizu. Tingnan mo ha. Hindi ko alam kung ilang taon na to, pero hindi pa rin magalang. Naku, lalaki tong disrespectful. Huwag tularan si Kaizu. Na-mute nyo na? Mute nyo naman kagad. Kaya naman muna i-mute. Hindi, mute nyo na. Diba? Huwag tularan. Amen? Nag-umpisa sa paganyan-ganyan. Next time yan, nagmumura na yan sa ibang mga live. Diba? Buti na lang. Thank you ha. Thank you, nandyan ka. Dahil dyan, meron akong illustration. Diba? Totoo naman. Pero sa totoo lang, nung bata ka, diba, hindi ka naman pala mura Gumagano ka. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Pero naging komportable ka na. Wala ka nang pakialam ngayon. Amen? Kaya kapatid, uulitin ko sa inyo, ano yung mga maliliit mong bagay na ginagawa? Magde-determine kung saan papunta ang buhay mo. Ngayon, anong tinuturo ng Diyos sa point number 1 natin? Magkaroon ka ng wisdom, pero dapat ang sentro nito ang Panginoon pa din. Amen? Amen po ba?
Kasi kapatid, kung hindi pa rin, tingnan mo ang dami mo ring plano eh. Pero kung hindi ka rin mag-uumpisa, wala rin. Amen. Kaya nga kapatid, napakahalaga, planuhin mo ng planuhin. And paano ba yung pagpaplano? Panalangin ng panalangin ng panalangin. Kasi when the time is right, He is the Lord that will make it happen. Amen. Kaya ngayon kapatid, kung titignan mo, anong tawag dito? Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng mga plano mo. Si Lord ang mag-a-approve niyan. At kapatid, alam mo, si kapatid na Doki, no? Kung alam mong nakaka-glorify sa Panginoon, hindi na dapat yan questionable. Amen. Magduda ka kung hindi nakaka-glorify sa Lord. Matakot ka kung hindi nakaka-glorify sa Lord. Pero kung halimbawa, sinabi ng Panginoon ay ang mga plano mo, pina-approve mo sa Lord, mag-share ako ng gospel, gawin mo na. Nakakalugod yun sa Diyos eh. Amen ba? Amen. O, titingnan mo kapatid, kung ngayon, katulad niya, sa tingin ko po, mabuti naman at nakaka-glorify, di gawin mo. Kasi kapatid, bakit ka matatakot gumawa ng isang bagay na nakakapuri naman pala sa Panginoon? Amen. Amen. Katulad nito kapatid, takot po ako mag-live. Dati. Sabi ko, paano yan? Kasi hindi nyo rin ako masisisi kasi ang mga nakikinig sa akin dito, yung mga atheist. Tinanong pa ako sa quantum physics, mga ganyan. Sabi ko, paano yan? Paano yan? Paano yan? Pero alam mo anong encouragement sa akin ng Panginoon? Tumuloy-tuloy ka lang. Nagkaroon ako ng confidence, tinuloy ko lang kasi alam ko nakakabuti to sa Panginoon at nakakalugod to sa Diyos. Amen? Kasi kapatid, ang sagot pa rin ay nasa Panginoon. Amen? Gawin mo lang ng gawin yung mga pinaplano mo para sa Kanya. At ang sagot pa rin ay ang Diyos pa rin. Tingnan mo sa Tagalog, babasahin ko chapter 16 verse 1. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Kung hindi naman din niya nakakalugod sa Panginoon kapatid, alam ko naman, napipigilan ka rin ng Diyos dyan. Pero kapatid, kung alam mo para din naman yan sa Panginoon at lalong-lalo na makaka-glorify yan sa Diyos, tuloy mo na. Amen. Kasi kapatid, baka mamaya si Satan na ang nagpipigil sa'yo. Imagine mo, dahil sa ginawa mo, may makakakilala sa Panginoon. Papipigilan ba ng Diyos para makakilala ang isang tao at gagamitin ka? Pipigilan ba ng Diyos ang isang bagay na makikita ng iba ang pag-ibig niya? Amen? Hindi ka binigyan ng power, kapatid. Binigyan ka ng discernment. Gift of the Holy Spirit. Meron kang discernment kung ano ang tama at mali. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon, i-prepare mo o ihanda mo ang buhay mo. Amen? Bilang isang anak ng Diyos. At hayaan mo ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Kasi naniniwala ako, kung ang lahat ng plano mo ay para sa Diyos, ang mangyayari pa rin kahit hindi mo pinlano, pero para sa Diyos, kaya mo yang tanggapin. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, naniniwala ako, hindi mo na makikita dapat yung risk, kapatid, kasi nga para sa Diyos yan eh. Amen ba? Katulad yan, kapatid Ako po, ina-urge po ko ng Diyos talaga na mag-expand ng ministry. At may pros and cons. Pero hindi ako nakatingin doon sa pros and cons or any challenges. Ang nakatingin ako, saan? Sa outcome na ibibigay ng Diyos. Mamaya yan kapatid, third point, no? Outcome. Pero ngayon kapatid, sinasabi ko po sa inyo, amen? Langit po ako kapatid dahil ako po ay naniwala kay Jesus at si Jesus po ang tagapagligtas ko. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, planuhin mo pa rin buhay mo. Umusad ka pa rin. Amen? Marami mang mga bagay kapatid na kala mo hindi nagme-make sense, pero magkatiwalaan mo yung kayang gawin ng Diyos. Kaya nga napakahalaga kapatid na nagbabasa ka ng Biblia.
Napakahalaga kapatid na pinupuno mo yung buhay mo ng mga pangako ng Diyos para yung mga negativity sa buhay mo o yung mga doubt mo sa buhay mo o sa sarili mo, papalitan yan ng pangako ng Diyos. Amen? Ikaw naman kapatid. Yan pala about naman pala love life yan eh. Alam mo kapatid, pag naging kayo ba niyan, pupurihin mo ang Panginoon o mapapalayo ka? Yun lang yun eh. Bakit mo ba siya gustong i-pursue? Para ba pakasalan siya? Dapat malinaw yan sa'yo. Kasi kapatid, kung para lang kilig-kiligin ka, huwag mo muna i-pursue. Dapat ang goal mo ay marriage. Hindi para magmadali, pero dapat klaro ang motibo. Amen? Papasok tayo sa motive eh. Pero ulitin ko, no? Ayan eh, kung papakasalan mo, ngayon, hindi mo siya dapat pilitin. I-pursue mo. Amen? Nasa sa kanya pa rin naman yung sagot. Ngayon, halimbawa, naghindi, di manalangin ka, di ba? Amen? So, yun po yun. Pero balik po tayo dito. Ulitin ko po planuhin mong mabuti ang buhay mo. Magkaroon ka ng wisdom anong tatakakin mo sa buhay. Amen? At pagkatiwalaan mo ang kaparaanan ng Diyos. Amen? Lagi ko po itong paalala, hindi porket gusto mo, approve na kay Lord. Dapat pa rin isurrender mo yan sa Panginoon. Kung may plano ka sa education mo, kapatid, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung may plano ka sa career mo, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung may plano ka sa pamilya mo, ibigay mo yan sa Diyos. Amen? Kung meron kang plano sa ministry mo, bigay mo yan sa Panginoon. Lahat ay ibibigay mo sa Diyos. Wala kang ititira. Kasi pag nag-reserve ka kahit maliit, alam mo yung maliit, lalaki yan. Amen? Kaya napakahalaga kapatid na wala pong mali sa pagpaplano. Ang problema lang, sana ang plano mo ay ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong tandaan, bago ka pa man magplano o gumawa, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay kalooban ng Diyos? Amen? Kasi pag pinilit mo ang gusto mo at hindi kalooban ng Diyos yan, at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang talo dyan. Amen ba? Kaya kapatid, kung ano ang araw ng bukas, ipagkatiwala sa Diyos. Amen? Kung ano ang plano sa'yo ng Diyos, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ngayon, kung may mga opportunity po, yung katulad niyan, may mga mag-Europe, itanong mo sa Panginoon. Amen? Kasi kapatid, at the end of the day, approval ng Diyos ang kailangan natin. Amen? Kasi pag nakuha natin ang approval ng Panginoon, the rest of the blessing will follow. Bakit? Sinunod mo kasi ang nais ng Diyos. Amen? Second point, motive. Sabi mo nga, motive. Yan. Tamang navigation ng buhay Ulitin ko. Ang first navigation ng buhay kapatid, magplano ka pero magtiwala ka pa rin sa Diyos. Amen? So wisdom yun. Pangalawa, motibo. Yan. Kapatid, examine your heart before you follow your plans. Sabi po ng verse 2, no? All the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Kapatid, marami pong pagkakataon na pakiramdam natin, tama ang ginagawa natin. Tama, mali. May ganun kayo, di ba? Tingin ko naman tama to. Pero hindi lahat ng tama sa paningin mo ay tama rin sa buhay mo. Amen? Goodmorning.com ka pa naman? Ay, naunahan ako mag-mute. Dinilaan ko na nga Alam ko na kung anong religion mo kasi isa-isa lang kayo ng script Pero anyway, examine your heart before you follow your plan. So mga batid, nung nag-comment kaya yun, in-examine niya yung puso niya sa gusto niyang sabihin? Diba? Yan yung mga example kapatid na bago ka itanong mo muna ang Diyos kung tama ang puso mo. Amen?
Kasi kapatid, ang dami mong pinagagagawa, hindi naman pala tama puso mo. Amen? Kasi kapatid, tama ang tama Proverbs ang ways ng man ay pure lagi sa paningin niya. Amen? Ulitin ko ang ways po ng isang tao ay laging tama. Pero, ang pinaka-final ay ang weighing ng Panginoon. Diyos pa rin ang magbabalanse. Kaya na kapatid, hindi pwedeng porket tama sa paningin mo, tama na sa Diyos. Dapat naka-abide ka pa rin sa salita ng Diyos. Ito pa din ang dulo. Amen? Hindi pwedeng tama sa'yo pero mali sa salita ng Diyos. Amen? Yan, katulad yan. Bago mo kaya sinabi yan, tinanong mo sarili mo kung tama. Pangalan mo pa lang, hindi na maganda. Mute. Salamat po sa lahat po ng mga nangbabas yan. Meron po akong illustration dahil po sa inyo. Amen? Kapatid, bago mo gawin ang isang bagay, kahit ito ay tama sa paningin mo, itanong mo ang Diyos kung ito ba ay kalooban niya. Amen? Kasi ulitin ko sa Tagalog, basahin natin para mas maintindihan. Ang lahat ng lakad ng tao ay malinis sa harapan ng kanyang sariling mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Ibig sabihin kapatid, Diyos pa rin ang magsasabi kung ano ang tama't mali. Diyos pa rin at ang kanyang salita pa rin. Kumbaga sa Pilipinas, kung ang final arbiter ay ang Supreme Court, sa buhay mo kapatid, ang final arbiter ay ang Panginoon. Ang diwa kapatid, kalooban. Amen? Si Lord pa rin ang magdidikta kung tama ba ang spirit mo. Amen? Kaya nga kapatid, alam niyo po, one of the greatest deception na pwedeng ibigay sa'yo ng kaaway ay ang self-confidence mo o boasting mo ng sarili mo. Kasi kapatid, people will naturally believe that they are right. Tama naman? Tama ba? Pwede mong ipaglaban sa akin kung anong paniniwala mo. Maaring mali sa akin pero tama sa'yo. Maaring tama sa'yo pero mali sa akin. Pero kapatid, hindi pwedeng pakiramdam mo o emosyon mo lang ang magdidikta. Dapat ito pa rin ay according pa rin saan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Psalms, diba, your word is lamp to my feet. Ibig sabihin, ang magbibigay ng liwanag sa'yo, if you will navigate your life, is the word of God so that your heart will be right in the presence of God. Amen? Ulitin ko, hindi porket gusto mo, tama na. Kasi kapatid, ang dami pong mga desisyon natin sa buhay, nakala natin tama, nung nakita natin yung outcome, ay mali pala. Huli na lahat. Amen? Huli na lahat. Nangyari na ang nangyari, nagkaroon na ng outcome. Kaya nga kapatid, bago ang lahat, amen, i-examine mo muna puso mo bago mo ituloy yan. Kasi kapatid, pwede naman natin sabihin, tingin ko ito yung best. Tapos bigla kang kakanta, I did my best, but my best wasn't good enough. Naging ano na lang yun, naging leeway mo ba? Naging scapegoat mo na lang, ginawa ko naman yung best ko Hindi lang naging sapat yung best. Amen? Kasi feeling natin yan feeling ko tama ako Tapos alam mo kapatid, at kung titignan mo naman, lagi mo rin naman pinagtatanggol kahit mali. Humanap ka pa nga ng Bible verse tingnan mo kapatid pag nagtatopic tayo dito na bawal mag-inom, bibigay niyo sa akin yung Bible verse na uminom ka ng konting alak para sa sakit ng tiyan mo. Ay, ayun ba yung maling-mali yung konteksto? Di ba? Ipinagtatanggol mo pa ang mali kaysa sa tama. Amen? Tingnan nyo kapatid
May nag-quote po dito sa TikTok, sabi, kinote niya yung sa Great Commission, "And I will always be with you at the ends of the earth." Alam mo kapatid, paano niya na-take yun? Sabi niya, maging sino ka pa man, parang lagi mong kasama si Lord because of this verse. Sabi ko, yung pangakong yan ay conditional. Amen? Ang sabi po ng Bible doon, preach the gospel at the ends of the earth, baptize them in the name of the Father, Son, and Spirit, and make them my disciple. And I will always be with you at the end of time. Tingnan mo, kapatid, nagkaroon ng misconception sa verse, na misapply ang verse. Kaya ngayon, pakiramdam nila, kahit magkasala ka, kasama mo pa rin si Lord. Na nag-affirm pa rin ang Diyos sa'yo kahit nagkakamali ka. Kapatid, hindi. Hindi pwedeng ganun. Amen? Kasi hindi pwede na gamitin mo ang Bible verse para lang pagtakpan kung ano ang mga mali mong ginagawa. Kasi kapatid, hindi po grasya ng Diyos ang magiging lisensya para mas lalo kang magkasala. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi pwedeng maging answered prayer ang isang bagay na hiningi mo sa Panginoon ay nakapagpalayo naman sa'yo sa Diyos. Kaya kapatid, bago ka humingi sa Panginoon, tanong mo muna, ito bang puso ko ay tama sa Diyos? Amen? Ako kapatid, lagi ako nagtatanong sa Panginoon, Lord, ito ba? Dapat po bibili po ako ng bagong sapatos. Kasi napansin ko po, yung sapatos ko po, puro itim. Yung itim ba, rubber shoes, itim. Puro itim. Mahilig po ako sa black. So, paano kaya kung magkaroon ako kahit white shoes? Tapos, di nakakita na ako ng white shoes. Mahal! Sobrang mahal. Tinanong ko si Lord, Lord, bibilin ko ba to o hindi? Alam mo kapatid, it end up hindi ko binili. Bakit? Kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, eto ba pag binili ko, malulugod ka o magiging mayabang ako? Alam mo anong pinaalala sa akin ng Panginoon? Mga responsibility ko in finances. Amen. Sabi ng Lord sa akin, kailangan mong mag-save kasi hindi ka pa secured. Amen. Ulitin ko, hindi porket gusto mo, tama na. Amen. Hindi porket na gigil ka na magkaroon ka ng isang bagay, susundin mo na yung gusto mo. Bahala na si Batman. Kay Batman mo pa pinagkatiwala. Amen. Ganun din, hindi lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, kalooban ng Panginoon. Kailangan mong i-evaluate kung anong motibo mo sa Panginoon. At yun po ang tinuturo ng Proverbs chapter 16 verse 2. Maaaring tama sa buhay mo o tama sa paningin mo, pero ang Diyos pa rin ang may final say. Amen? Kaya kapatid, bago ka magdesisyon ng mga bagay na gusto mo, amen? Amen po ba? Itanong mo sa Panginoon, Lord, tama ba puso ko sa pagkakataong ito? Amen? Kaya nga kapatid, you will navigate your life if you know your motive. Amen? Kaya lagi ka magtatanong sa sarili mo, bakit ko ba gusto to? Bakit ko ba ipupursu to? Bakit ba gusto ko tong ministry na to? Bakit gusto ko ba tong position na to? Bakit ako nagtatrabaho? Bakit ako nasa relationship na to? Amen? Itanong mo. At the end of the day, kapatid, dapat ang priority mo, Diyos at Diyos pa din. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Amen? Kaya lagi mong tatanungin, Lord, nasaan ka dito? Amen? Timing mo na ba to? Ito na ba yung kalooban mo? Gagawin ko na ba to? Ipupursu ko na ba to? Kasi kapatid, marami pong bagay na gusto mong gawin na iba ang motibo mo. Amen? Ano? Pride. Minsan gusto mong magkaroon ng isang ganito kasi nakita mo sa iba, ayaw mong mauungusan ka . Pangalawa, gusto mo ng recognition. Sino bang ayaw?
Hindi naman tayo pwedeng magpaka-hipokrito dito na ayoko ng recognition, ayoko ng mapansin. Di ba? Pero kapatid, itatanong mo sa Lord, Lord, ito ba ikayayabang ko o ikaluluwalhati mo? Ganun yun. Amen? Kaya nga kapatid, lagi mong ibibigay yan sa Panginoon. Ako kapatid, maraming beses na gusto ko sana na ma-recognize ako. Pero lagi kong pinapaalala sa Panginoon, sa sarili ko na, hindi man ako makita ng tao, pero kita ako ng Diyos. Amen? Hindi man ako palakpakan ng tao, hindi man nila ako sabihan na good job Kuya Jerome, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, ang Diyos na nagsabi, well done my faithful and good servant. Amen? Lagi ko yung pinapaalala, araw-araw ng buhay ko, kada live ko. Kaya nga kapatid, kung maririnig nyo sa akin, salamat sa Panginoon, umabot tayo ng 340. Salamat sa Panginoon kapatid, parang kung di ako nagkakamali, 80 followers na lang, 20,000 followers na tayo. Salamat pa rin sa Diyos. Kaya nga pagkatapos ng live na to, nangangamusta ako, may natutunan ba kayo? Kasi hindi ko pwedeng pagkatiwalaan yung sarili ko kasi ang dami kong mali sa buhay. Kaya lang naman ako nagiging successful sa ministry o kaya naman sa buhay dahil pa rin ito sa paggabay ng Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay ay ibibigay ko sa Diyos bilang pagpupuri sa Kanya. Amen? O 20K na pala. Praise God! Amen? Kaya kapatid, actually sa totoo lang dito po sa community namin, nakita kitang nag-live. So hindi ako yan ha. Amen? Hindi ako yun. Hindi po ako yun. Kasi kapatid, gusto ko maging maingat na maging tama ang motibo ko. Kasi once lang na naging mali, lahat ng itong pinaghirapan ko, kayang-kayang bawiin ng Diyos. Amen? Lahat ng to kapatid, kahit ano pang effort ang ginawa ko dito, kung hindi na ang Diyos ang mapupurihan, ititigil to ng Panginoon. Buti na lang may nababagong buhay. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Hindi po 20K ang goal ko. Ang goal ko, maraming mabago buhay. Amen ba? Kaya kapatid, titignan mo, para kanino ba yan? Pangatlo, ano bang motivation ng ibang tao? Self-interest. Amen? Dapat ako ganito, dapat ganyan, dapat ito, dapat ako lang. Kapatid, hindi po dapat ganun. Laging ibibigay sa Panginoon. Amen? Ako dati kapatid, nung mga bandang mga 5K pa lang ako. Alam niyo po, may naglalag ata ako. Nung mga 5K pa lang ako, lagi po akong nakatingin sa live ng iba o kaya sa followers ng iba. Sabi ko, buti pa sila, ganyan lang ginawa. Ako, nagkasigaw-sigaw na ako, wala pa rin. Pero alam mo kapatid, tumigil po ako ng kaka-compare sa iba. Alam mo bakit? Alam mo bakit kapatid? Kasi tinanggap ko sa sarili ko, kung sino man ang dali ng Diyos dito, yon ang kalooban niyang makarinig ng salita ng Diyos. 10, 50, 100, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 900. Lahat yan, kalooban ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa, umabot lang ng 20 ngayon, tuloy pa rin ako. Bakit? Yun kasi ang kalooban ng Diyos na makarinig. So kaya, hindi ka na ngayon magkakaroon ng competition. Amen? Kasi nakikita mo ang mga bagay na ginagawa mo saan? Sa mga mata ng Panginoon na mas malaki ang plano ng Diyos. Amen? Kaysa sa mga nais mong makita. Amen po ba? Kaya kapatid, doon tayo lagi. Ito ba ay nakakalugod sa Panginoon at kalooban ng Diyos? Amen? Kaya kapatid, always check your heart. Amen? Kaya nga, pwede ba natin basahin to? Psalms 139 verse 23. Sige po, buklatin nyo po Bible nyo. Mga awit 139 verse 23. Sige po. Yan, pakitype nga po dyan, Psalms 139 verse 23. Tingnan mo ha. Sabi po dito, search me, O God, and know my heart. Sobrang linaw. Ano?
Search me, O God, know my heart. Bago ka magsabi na, Lord, bless me so much. Lord, pagpalain mo ako, Lord, gusto ko nito, gusto ko kotse, gusto ko motor, gusto ko bahay, etc. etc. Bago ang lahat ng paghingi, ipanalangin mo muna sa Diyos. Search me, O God, and know my heart. Amen. Hanapin mo ako, O aking Diyos. Siyasatin mo ako, O aking Diyos. At alamin mo ang puso ko. Amen. Kasi kapatid, the greatest navigation you can have, amen, is a navigation that is centered in the will of God. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga, bago mo itama ang iyong dadaanan, itama mo muna puso mo. Kasi kapatid, kung naglakad ka ng hindi tama puso mo, kahit na nasa tamang daan ka, nalilihis ka pa rin. Kasi anong sabi ng Bible? Kung nasaan ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Hindi lang yun kapatid, kayamanan na pera, no? Kasi yung iba nami-misinterpret pera, hindi eh. Ano bang kayamanan mo sa buhay? 'Di ba? Kung hindi tama puso mo at hindi ka na sa Diyos, kahit anong lakad mo, maliligaw at maliligaw ka kasi susundin mo yung laman ng puso mo. Amen? Kaya nga kapatid, lagi kong dalangin sa'yo na hingiin mo lagi kalooban ng Diyos sa buhay mo. Dahil napakahalaga ng puso mo sa harapan ng Panginoon. Napakahalaga at sobrang halaga. Amen? Maraming bagay kapatid na akala mo nga tama, pero hindi talaga. At sige nga, tanungin ko kayo, may mga feeling kang tama, nag-outcome ba ng tama? Amen? Kaya nga kapatid, planuhin mo, maglakad ka ng may tamang motibo. Amen? Kasi third point, magkakaroon ka ng tamang outcome sa buhay. Amen? Sabi mo nga, outcome. Kaya sabi po ng verse 3, tingnan mo ano pong sabi ng verse 3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Outcome. Sa Tagalog, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen? Kapatid, commit your work to the Lord. Kaya may nagtatanong, may nagtanong kanina, wait lang Sabi, how to make your prayers be answered? Commit your work to the Lord. Amen? At ang mga plano mo will be established. Ang word ng commit, kapatid, it carries the idea of a rolling burden unto someone stronger. So, ibig sabihin, kapatid, ibinibigay mo yung commitment mo saan? Sa mas matibay na sandigan. Amen? Kasi kapatid, pag ang isang bagay ay inilagak mo sa isang mabilis matumba, kahit anong sandal mo, babagsak ka. Amen? Kaya nga kapatid, you will surrender everything, your plans, your motive, upon the Lord, and God will establish you. Sino ba ang buhay na ayaw ma-establish? Amen? Di ba lahat tayo kapatid nangarap na maging maganda ang buhay natin? Magkaroon tayo ng buhay na payapa, maayos. Kapatid, ang susi pala doon is to commit your work to the Lord. Kaya nga tama yung sinabi ng Bible sa New Testament Kahit sa pag-inom o pagkain mo, gawin mo ito para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, anong sinasabi nun? Kahit kumain ka, kahit na uminom ka ng tubig, sa Diyos at sa Diyos mo pa rin yung ginagawa. Amen? Kasi pag nagawa mo na sa maliliit na bagay, kaya mo nang gawin sa malalaking bagay. Tama, mali? Kaya nga tama yung Bible pag napagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Amen? Kaya kapatid, lahat maliit, malaki, lahat nasa Panginoon. Ang problema kasi sa atin, yung mga malalaki lang ang ibinibigay natin, yung maliliit hindi. Amen?
Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo, sino po may pangarap? Ibigay mo sa Diyos. Sino gusto ng maayos na future? Ibigay mo sa Diyos. Sino may mga takot? Ibigay mo sa Diyos. Sino may mga ambisyon sa buhay? Ibigay mo sa Diyos. Sino gusto na maayos na ministry? Ibigay mo sa Diyos. Sino gusto maayos na pamilya? Ibigay mo sa Diyos. Maraming tao, kapatid, na nangihingi sa Panginoon, Lord, bless my life. Pero konti lang ang nangihingi na, Lord, ayusin mo ang mga plano ko sa buhay. Amen. Kaya kapatid, mas marami po, yung wala pang answered prayer, umaalis na sa Panginoon, hindi makapaghintay. Ang word na commit, kapatid, sinasabi dito, commit comes from the word commitment. Pag nag-commit ka sa isang bagay, kung talagang tama yung commitment mo, no, kung may integrity ka, gagawin mo kahit mahirap. Amen. Amen. Ngayon kapatid, ayan, katulad yan, di ba, sinasabi mo, alam mo kapatid, yung isang bagay na pinarealize sa'yo ng Diyos, na, o kaya maging aware ka na may pagkukulang ka, biyaya na yan ni Lord eh. Amen. Imagine mo kapatid mabuhay ka sa lupa, tapos iisipin mo, parang kulang pag ginagawa ko sa Lord. Di ba dapat ang tamang reaction doon, ay, kailangan ko palang dagdagan kasi kulang. Rather than na, ay kulang, ayoko na. Hindi ganun ang tamang pagpapatuloy. Amen. Ni-reveal sa'yo ng Diyos yan. Amen. Ni-reveal sa'yo ng Panginoon yan. Kasi gusto niyang itama mo yan. Amen. Amen po ba? Kasi kapatid, ang Diyos pa rin ang mag-i-establish ng buhay mo. Kasi kapatid, napakahalaga talaga ng surrendering sa Panginoon. Sa totoo lang. Ako kapatid, maraming bagay na akong sinurrender sa Panginoon at hindi po ako nagsisi na sinurrender ko yun sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kung gusto mo talaga maging maayos ang takbo ng buhay mo, i-commit mo yan sa Panginoon. Amen. Hindi na ito yung panahon, kapatid, na magiging taliwas ka sa kaparaanan ng Diyos. Pasama na ng pasama yung mundo, kapatid. Imagine mo, kapatid, Senado pa lang, ang gulo na. House of Representative pa lang, ang gulo na. Office of the Ombudsman, gulo na. NBI, ang gulo na. Lahat magulo na. Dadagdag ka pa? Amen? Dapat, andun ka na sa kaparaanan ng Diyos. Ako kapatid, sobrang pagod ko. Alam niya ng iba. Amen? Sobrang pagod ko talaga, as in. Ang dami ko na pong mga nawalang lakas. Pakiramdam ko po, sisipunin na ako. Pakiramdam ko po, uubuhin na po ako. Pero, sabi ko sa Panginoon Lord, hindi rin naman ako makakatulog ng maayos nang hindi ko nagagawa kalooban. Kaya nga kapatid, nagpahinga talaga ako, huminga ako malalim, hindi ko minadali. Naligo po ako, nagpaka-refresh po ako. Kasi sabi ko sa Panginoon, hindi pwedeng maiagpas lang. Kung talagang gusto kong i-commit ang buhay ko sa'yo, bibigay ko pa rin yung best ko, kahit mahirap. Kasi naniniwala ako na ang lahat ng pagpapagal ko, you are the God who will establish it. Bakit? Nagmula yun sa pangako sa Hebrews, na hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang lahat ng pag-ibig na ginawa mo para sa Kanya. Amen. At itong pagpapagal ko, hindi to kakalimutan ng Diyos. Amen. Naniniwala po ako, meron pong reward ang Diyos sa akin dahil nagpagal ako. Amen. Pero ulitin ko, balansehin natin. Huwag niyo pong gayahin itong mga pinagagawa ko kung hindi kaya ng katawan niyo. Amen. Ito po, kaya kasi ng katawan ko. Kaya ginagawa ko. At meron po akong, nagpaalam po ako sa Diyos. Amen. Kasi gusto kong i-align yung buhay ko sa mga plano niya sa buhay ko. Amen. Kasi kapatid, napakahirap naman yan. Ang ganda na nga ng plano ng Panginoon
Amen. Ang ganda na nga ng plano ng Diyos, iibahin mo pa. Jeremiah 29:11 na lang kapatid, di ba? For I know my plans to you. My plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Ang ganda na nga eh. Tataliwas ka pa? Amen. Alam mo kapatid, yung taong tataliwas doon, yun po talaga yung tinatawag ng Panginoon na foolish. Kaya nga di ba laging sinasabi po ng Bible, foolish, you little faith. Kasi imbis na pagkatiwalaan mo ang plano ng Diyos, hindi mo pa pinagkatiwalaan. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, i-commit mo sa Diyos ang lahat. Amen. Sabi mo nga lahat. Lahat dapat. Wala ka nang ititira. At siya rin ang Diyos na mag-i-establish ng mga plano niya sa buhay mo na ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, tingnan mo God will establish His plans to you because He wants to fulfill it. Amen. At the same time, God establishes His plans to you because you have purpose and it will change your life. Amen. Kaya kapatid, either way, ang kaparaanan ng Diyos ay laging mas better. Amen. Tapos na po tayo sa kaparaanan natin. Amen. Ayan, andito si Ate Yeye. Kapatid, tingnan mo nag-testimony yan si Ate Yeye sa akin. Ate Yeye, share ko na, sabi niya, ang plano niya, dalhin sa public school yung anak niya, pero hindi po niloob ng Diyos. Ngayon, nagbayad po siya ng tuition fee sa private. Pero kapatid, ang nakita niya, alam mo kung anong nakita niya? Pagpapala ng Diyos kasi hindi na nabubuli anak niya, naging masipag pa sa pag-aaral. Tingnan mo kapatid. Yung akala mo paghihirap, pero mag-outcome pala ng maganda. Bakit? Kalooban kasi ng Diyos. Amen. Kasi kung pinilit ni Auntie Yeye yung kalooban niya sa sarili niya, dun pa rin, kahit saan na yan, basta sa public ka pa rin. Hindi ngayon yung will ng Lord sa prayers naman niya, sabi naman ng Lord, hindi siya pababayaan ng Diyos, di ba? Nung sinunod niya, mukhang mahirap, pero mas malaki ang plano ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, gasino na lang yung paghihirap mo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Yung joy na nagmumula sa Panginoon, nothing can compare. Amen. Walang maikukumpara. Yung kaluwalhatian, yung pagpapala, yung joy, yung peace, walang maipagkukumpara. Compare sa mga naranasan mong hirap sa buhay dahil kay Kristo. Dahil pag pinili mo ang Diyos, amen, susunod sa iyo ang kapayapaan, pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga ako kapatid, bakit ang tapang kong humingi ng prayer request? May mga hiningian na po ako ng prayer request at nagsend na po ng iba ng prayer request. Bakit? Kasi alam ko na pag nanalangin ako sa Panginoon, tutugon ang Diyos ng tama. Amen. Kasi mas maganda kapatid na ikinumit mo ang sarili mo sa panalangin kaysa sa ikumit mo yung sarili mo sa isang bagay na ibabagsak ka rin. Kaya napakahalaga po ng prayer. And if you truly want to navigate your life in Christ, amen, if you truly want God na manguna sa buhay mo, commit your work to the Lord. Amen. Actually kapatid, ang usual talaga 8:30 po, 7 a.m. and 8:30. Kaso, ang dami ko pong face-to-face ministry kapatid. Sobrang dami talaga. So, kaya binabalanse ko po yung online and face-to-face ko. Araw-araw po ako nagla-live. Sali po kayo sa group chat para ma-update po kayo kung kailan po kami nagla-live. At the same time, meron po kaming recap. Amen. Pero kapatid, ito po yun. Tatahak ka na lang din sa buhay mo. Tahakin mo na yung tamang daanan. Malubak man, pero ang outcome nito ay laging mabuti. Amen. Kaya nga kapatid, ako po ay buhay na patotoo. Ako po ay may anxiety and depression. Akala ko susukuan na ako ng Diyos, pero nagkamali ako. Tinulungan ako ng Diyos at nakabangon ako. At kung ginawa ng Diyos sa akin, gagawin ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya nga kapatid, tandaan natin yung 3 principle. Amen. Ano na to? Conclusion na kapatid. Ano yung tatandaan mong 3 principle?
Wisdom, motive, outcome. Wisdom na ang center ay ang Diyos. Motibo na ang puso mo ay sa Diyos. At outcome na pag sinunod mo at ibinigay mo yan sa Panginoon, He will establish your plans. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko yung mga naliligaw dyan, napapagod, nahihirapan. Basahin niyo lang yung Proverbs 16:1-3. At pagbasa mo, sundin mo. Amen. Kaya kapatid, I will pray for you. No? Ulitin ko po, pasensya na po, hindi po ako nakakapag-pray sa live kasi po, nauubos na talaga yung boses ko. So may face-to-face ministry pa po ako, nagba-Bible study pa po ako, tapos marami pa po akong inaayos at inaano, kaya pinoconserve ko po yung boses ko. Pero, dalangin ko po that you will send me your prayer request. Amen. Pero ngayon kapatid, I will pray for you. Kung nahihirapan kang i-navigate yung buhay mo, hindi mo alam kung saan direction ka papunta, naihihingi ito sa Panginoon. Amen. Alam mo ang Diyos kapatid, He will reveal you His plans. Na kung paanong ni-reveal ng Panginoon kay Abraham yung mga plano niya sa Sodom at Gomorrah, ganun din ang Diyos sa buhay mo. I-reveal niya mga plano niya sa. Pero kapatid, kailangan mong mag-umpisa sa complete surrender. Amen. Sige po, itaas mo yung kamay mo kapatid. And I will pray na turuan ka ng Diyos na mag-surrender. Ngayon, kung nililid ka ng Panginoon na mag-surrender, i-surrender mo yun sa Panginoon. Amen. O aming Diyos na dakila at banal. Alam ko po, Panginoon, na late na. Alam ko po na ito po yung oras na mas kailangan namin ng pahinga. Pero Lord, bago man kami matulog, gusto naming i-recommit ang buhay namin sa iyo. Lord, babasahin ko pong muli, Panginoon, yung salita mo na ang mga paghahanda ay puso sa ukol ng tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Lord, ikaw pa rin ang may final say. Kung ang lakad ng tao, Panginoon, ay malinis po sa paningin ng tao, pero iba po ang paningin mo, ikaw pa rin ang magtitimbang, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, if we commit our ways to you, you will establish our plans. Kaya Lord, I pray and declare in your power and in your name, ikinocommit namin ang buhay namin sa iyo. Samahan niyo po kami, pagpalain niyo po kami, turuan niyo po kami ng tamang paglakad sa buhay. Dahil wala na kaming nais, kundi malugod ka sa aming mga ginagawa. Kaya Lord, pinagkakatiwala ko po buhay ng aking mga kapatid. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Lord God, ang lahat ng mga bagay na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At ikaw lang ang may kontrol. Kaya Lord, salamat po. Salamat po sa iyong sa kalayaan ng manalangin. Salamat po, Panginoon, sa online ministry na to. Salamat po sa mga ginawa mo. At lalong-lalo na salamat dahil may gagawin ka pa. Kaya Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Purihin po ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya kapatid, yun po, maraming salamat po sa inyo. Naniniwala po ako may natutunan po kayo. Amen po ba? At bago po mag-end, kapatid, gusto ko pong pasalamatan yung mga nagbigay po ng diamonds. You know who you are. Hindi ko po kasi makikita dito yung listahan unlike dito sa TikTok Studio. Pero meron pong $1.37. So I think this is equivalent to 100 pesos siguro, no? Kung tama po ako. Pero pag ito po ay naipon, itinutulong po natin to sa mahirap. Amen. So ngayong linggo po, kung loobin po ng Diyos, makapamigay po tayo ng bigas sa kulungan. Maipamigay ko na rin po dito kapatid yung mga mini grocery natin, no? Sobrang busy lang talaga. At the same time, makabili na rin ako ng Bible para sa mga young people natin. So yun po ay lahat na nanggaling po sa mga tulong po ninyo, sa diamonds po ninyo, no? So marami na pong natulungan. Hindi na lang po ako nagpipicture kasi nahiya na po ako. Baka isipin nila na ipinagmamalaki ko yun. Kaya tina-transparency report ko na lang po. Salamat din naman sa Panginoon kasi nakikinig po kayo, no? So yun, salamat talaga. Pero again, pasensya na rin po, hindi rin po ako nakakapag-live ng umaga o kaya pa iba-iba po yung oras ng live ko. Pero kapatid, ang nais ko lang po is that kung kayo po ay hindi okay, kung kayo po ay may pinagdadaanan, kapatid, hindi po kayo kailanman abala sa ministry ko. Amen? Mas okay na kapatid na abalahin mo ko kaysa naman sa sumabog ka. Amen? Kaya kapatid, ako po, nagre-reply po ako sa chat. Kung may mga prayer request kayo, I will pray. Hindi man ako mag-reply, kunyari na-reply ko, yes, I will pray po. Kapatid, truly, I will pray. Amen? Pero
sana dalangin ko maging open ka, huwag ka nang mahiya. Kapatid, prayer request lang yan, hindi yan malaking bagay sa akin, kundi maimportante yan kapatid. Hindi po dapat kinahihiya ang pagbibigay ng prayer request. Kung gusto nyo, pag nagbigay kayo ng prayer request, pagbibigay na lang din ako ng prayer request para hindi na kayo mahiya. Amen. Ako po, kailangan ko po ng panalangin. Amen. Unti-unti na pong, ayun nga, nawawala po yung boses ko. At the same time, kapatid, nagkakasipon po ako. Ang sakit ng likod ko, ang sakit ng binti ko. Hindi na ako makaakyat sa hagdanan kanina sa sobrang pagod. I-restore po ako ng Diyos. Amen. Ang dami ko nang gamot eh. Sobrang dami, kapatid. Mga gamot ko. Andito na. Para lang maging okay ako. So, yun, isama nyo po health ko. At the same time, kapatid, ay improvement po ng live natin, improvement po ng face-to-face ministry, no? So sa ngayon po kapatid, I'm praying na sana makaipon tayo para sa service kasi namamasahe na po ako ngayon, sobrang layo, sobrang init pa. Kaya praying ako na sana makaipon ako, no, para po pang service, no, kahit e-bike lang or any. So pasama na lang din sa prayer. At the same time, yung improvement po ng face-to-face ministry natin. So, ayun po. Kaya yun, para hindi kayo mahiya, ako po, hindi na ako nahiya. I-pray nyo po yun. At the same time, you can send me your prayer request. Amen. At saka po, yung recap po kagabi, ngayon ko pa lang din ma-upload sa sobrang dami ko pong ginagawa. So, pagpasensyahan nyo na po. At the same time, meron na rin po tayong YT account. Unti-unti ko na pong inililipat doon lahat ng mga recap ng preaching ko. Kaya ayun po, baka pwede nyo pong isubscribe, panoorin, no? Tapusin nyo sana yung video kasi mas better yun. At sana umabot tayo sa tamang bilang para makapag-live na rin tayo kahit sa YT. Amen. So ayun, salamat po sa Panginoon. Again, si Lord po mag-iingat ng health ko, no? Kaya salamat po sa concern. At the same time, sana maalala nyo po ako sa mga prayers niyo. Amen. So yun, God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako, itatry ko ulit gumising ng maaga. Kung makapag-live tayo ng morning, kapatid, purihin po ang Panginoon. Kung hindi po, babawi po ako. Amen. At again, kung hindi ko man kayo makamusta personally, please send me your prayer request so that I can pray for you. Amen. So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Amen. Bye-bye po. At the same time pala yung acid ko. Yes, Lord, I pray for Jennifer, Lord, yan yung anak niya na sana po hindi po maoperahan kung yun po yung message niya. Pero Lord, I pray kagalingan pa rin na nagmumula sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. So yun po, thank you po, God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Bye-bye. Wait na lang po sa recap ha. Bye-bye.